Yan na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Webes. Monterasas, sa inyong kabuang. Video nga nagpakita sa baha gikan sa Monterasas de Cebu nag-viral. Presidente Bongbong Marcos Jr. ang ngayang ilakip sa ipangpriso tungod sa anomalosong flood control projects matod ni Vice Presidente Sara Duterte. Pipila ka mga lugar sa Negros Oriental nakaangkon og dakong danyos. Og 24 anyos nga self-confessed bad boy giila nga bayani. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nag-viral karon ang video sa nasinating pagbaha diha sa padayong giugmad nga proyekto sa bukid, ang Monterasas de Cebu atol sa pag-igo sa Bagyong Tino dinhi sa Subo. Gipost kini sa usa ka nagpailang trabahante sa maong development. Si Luan Mirundina sa report. O karon, Tanawa. Tanawa taga Monterasas, sa inyong kabuang. Kuha kini sa netizen nga si Villarmia Ragasaho Jr. Senyong atol sa pagkusukuso sa Bagyong Tino niadtong November 4. Makita sa video ang kusog nga pagbanla sa tubig baha gikan sa taas nga bahin sa bukid. Dapit nga matud pa, giugmad sa Monterasas ni Cebu. Iyang gipakita usab ang matud niya dam sa Monterasas nga nagusbat tungod sa kakusog sa bulog sa baha. Kay duol ra usab kini sa usa ka subdivision sa Banawa, Guadalupe, iya usab gipakita sa lain niyang video ang nagubang paril sa subdivision tungod sa kusog nga pagbanla sa baha. Dako ang kuwas Monterasas anyo? Ang maong video ni Ani na karon og kapin 1.2 million views ug libuan ka mga shares ug reaction. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa naasoy netizen apan hangtod sa pagkutlo ning balita wala pa kini nitubag sa mensahe nga among gipadaka niya. Apan sa iyang post, iyang gibutyag nga human nag-viral ang video, daghan na ang nangita kaniya ug aron di maamong ang kontraktor, siya na ang nihukom nga mohawa sa trabaho. Wala pa usay giluwatang pamahayag ang management sa Monterasas de Cebu kabahin sa mong insidente. Uban ni Clans Gabuting, Luan Mirundina, Balitang Bisdak. Subay ning maong balita, napakyas ang Department of Environment and Natural Resources kung DENR pagtugyan sa ilang findings dihang isusi nila ang Monterasas de Cebu. Samtang magamit na ang 100 million pesos nga Quick Response Fund human madeklarar ubos sa state of calamity ang dakbayan sa Subo. Mubalik si Luan Mirundina sa report. Gitagalan, kutob Nobyembre 12 ni Mayor Nestor Archival ang Department of Environment and Natural Resources nga makaduso sa ilang findings sa pakisusi nga gihimo sa Monterasas sa Barangay Guadalupe. Apan nag-Nobyembre 13 na lang, wala pa sila'y nadawat nga report gikan sa DENR nga nipasalig nga muduso sa resulta sa ilang pakisusi gahapong adlaw Nobyembre 12. Tungod ni ini, tawagan sa mayor ang DENR aron paninglan sa ilang gisaad nga resulta sa pakisusi. Ang resulta sa pakisusi mo'y himuong basihan sa mayor sa sunod nga laka nga himuon sa Monterasas. The commitment nila is Tuesday. Ako ganing gi-push nga makahatag sila og Saturday because daghan kayong reporter gustong maibaw. But then again, wala. I cannot force them, but I'm going to call them. Samtang gipahibaw ni Architect Florante Catalan, hepe sa Office of the Building Official, humanibuto ang isyu kabahin sa Monterasas, iyang gipasusi kung hitsas ba sa mga dokumento ang pag-ugmad sa dapit. Sa ilang pakisusi, nasuta nga kompleto ang mga dokumento sa pagdevelop sa Monterasas. Hinoon iya pang gipasusi kung anaa ba ang retention pond subay sa development plan nga giduso sa Monterasas. Wala man magpa-on-cam interview, apan gipatinaw ni Architect Catalan nga makasusi lang ang obo kung mangayo na og occupancy permit sa higayon nga matapos ang development sa Monterasas. No, ang dokumento duha na. One is katong regarding sa development which is actually ang Sisendro. Ang paghimo sa building, mauna ng obo. I think the building is not there. Katong ilang gingon nga wave. Samtang gipahibaw ni Mayor Nestor Archival nga magamit na sa dakbayan ang 100 million pesos nga Quick Response Fund human madeklarar ang dakbayan ubos sa state of calamity. Ang gahin matod sa mayor gamiton alang sa relief o rehabilitation sa mga dapit nga apektado sa Typhoon Tino. Naay 100 plus but kinahanglan mo gud na nato is certain i-gasto sa katong certain sad nga gamit. Well, that is para Tino kung unsay atong magamit para sa
ka na yun at certain QRT. Sa nagpadayong relief operation, giandam na sa dakbayan ang mga relief goods alang sa mga taga Barangay Agsumot, usa sa mga bukirang barangay sa dakbayan sa Sugbo. Gikarga kini sa mini dump truck ug gihatod karong hapon alang sa 1,000 ka mga pamilya sa barangay. Uban ni Clans Gabutin, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Presidente Bongbong Marcos Jr. ang ngayon kunong ilakip sa mapriso sa dili pa magpasko alang sa mga nalambigin sa anomalya sa flood control projects. Kini matud pa ni Vice Presidente Sara Duterte. Ano ang report ni Alan Domingo? Kini ang ipadayag ni Vice President Sara Duterte kabahin sa anomalusong flood control project tungod kay ang Presidente kuno mauman ang miperma sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Dapat isali si Bongbong Marcos kasi siya ang pumirma ng 2025 GAA. In fact, meron tayong question, di ba, sa 2025 GAA natin na nasa Supreme Court na sinasabing unconstitutional ang ating budget, di ba? Sa iyo pa lang, presidente ka, pag dumating yon sa harap mo, sabihin na natin hindi mo kaya basahin yan kung ilang 100,000 pages yan. Pero meron kang mga tao na isa-isa titingnan lahat yon. Tama ba ito? Tama ba ito? Tama ba ito? Bago mo siya pirmahan. Yun ang panigurado mo. Yun ang oath mo sa batas. Kabahin sa isyo sa giingong ebidensya nga naglink kang kanhi House Speaker Martin Romualdez, kini ang gipahibaw sa Vice Presidente. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung budget ng 2025. Makikita mo na yung project ng o yung budget ng Pangulo o Executive Department ay nasa NEP, nasa National Expenditure Program. Yun ay sinasubmit sa Congress. Pagdating sa GAB o General Appropriations Bill at pagdating sa GAA, yung batas ng ating budget, makikita mo ang daming project doon na wala sa NEP. Yun pa lang, ebidensya na yun. Doon pa lang, masasabi mo na itong congressman na ito ay merong insertion na katanggap. So ibig sabihin, tingnan mo na kaagad na saan na yung project na ito na nakalagay sa distrito na to. 'Di ba? Ang pinaka-ebidensya natin dito ay ang 2025 budget. Huwag na tayo lumayo kasi doon makikita mo ang siningit ng Kongreso na mga projects. Dapat doon nakatutok ang kanilang investigasyon. At paano natin nasabi na ebidensya yon kontra kay Martin Romualdez? Dahil pagdaan sa House, lumobo yung pera, lumaki yung budget galing sa NEP. O so sino ba ang mag-uutos nun? Yung mga congressman na kung saan-saan lang? Siyempre yung leader. Nakaibaw na kuno niini ang presidente kaniadto pa matod ni Duterte ug kun wa man masayod nini ang presidente nga adunay ebidensya buot ipasabot nga wa siya gihimo. Lahat ng mga anomalya doon kasama ang Pangulo. Kasi naging batas lang naman yon dahil sa pirma niya eh. Kung hindi niya pinirmahan yon, hindi naging batas yon, hindi magagamit yung pera. Pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Aminin na niya na ano talaga, meron siyang pagkukulang. At hindi lang maliit na pagkukulang, malaking pagkukulang. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang trabaho para sa ating bayan. Pamahayag gini sa Vice Presidente atol sa iyang pagbisita sa dakbayan sa Sugbo. Wa pa'y tubag ang Malacañang kabahin niini. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Sa ikaduhang adlaw ni Vice Presidente Sara Duterte dito sa Sugbo, gibisita niya ang mga naapektuhan sa Bagyong Tino sa Barangay Bakayan ning Dakbayan. Ano ang report ni Alan Domingo? Unang ibisita ni Vice President Sara mga bakwit nga gipahiluna sa James sa sulod sa usa ka subdivision sa Barangay Bakayan. Nauna na sila nakadawat og mga relief goods nga naglakip sa food ug non-food items.
Giistorya niya mga tao sa ilang mga kasinatian panahon nga miigo ang katalagman. Gipahimangnuan usab niya sila sa mga batakang buhaton kung adunay kalamidad nga moigo. Sunod niyang giadto ang laing evacuation center sa Bakayan din sama sa iyahang naandan, mihimo siya hamubong pagpakigpulong sa mga angayang himuon aron dili madisgrasya kung adunay mga katalagman nga mahitabo. Isulat na ninyo ang inyong mga kinahanglan buhaton para balikan na lang ninyo. Mao na ni ang mahitabo, mao ni ang kinahanglan ako buhaton. Sa pagkaroon sir, lisod gyud mi sir paglihok-lihok kay mao lagi na nabahaan mi. Gool lisod kuan kay sa among kahimtang ba labi na mga bata ang pagkatuog nila. Matod sa Vice Presidente nga sa iyahang pagpakighimamat sa mga tao, iya nasuta nga adunay dakong panginahanglanon sa psychological first aid. Nasuta usab niya ang kakuwangan sa pagkaon sa mga tao busa makig-alayon ang Office of the Vice President sa mahingtungdang ahensya sa kagamhanan aron maatiman ang panginahanglan sa mga tao. Hindi man ako expert, mukhang meron silang trauma at kailangan nila na debriefing sa mga trained na mga social workers o iba pang mga tao na marunong magbigay ng psychological first aid. Gikaragdang doawon sa Vice Presidente ang mga napiktuhan sa dakbayan sa Mandaue. Unan siyang nibisita sa Liloan, Compostela ug Danau City. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gi-inspeksyon sa Department of Trade and Industry ang pipila ka mga supermarkets dinhi sa Subo. Pagtan-aw kung nituman ba sa suggested retail price sa baligya. Nico, kumusta ang gipahigayon nga inspeksyon? Yes, gustong masiguro ang DTI nga nakatuman nining SRP ang tanan nga mga dagkong tindahan di sa Subo mamisusi sila sa upat ka mga grocery stores sa metro cities. Bit-bit ang iyang grocery list, makuti og mainampingong gisusi ni Leonila Baligwat ang mga palitunon sa supermarket. Tungod sa kalisod sa panahon karon, importante kuno nga matan-aw gyud ang mga presyo matod sa mga mamalitay. Tanaw juga kayo, labi mo saka, ang baliga beya sad ni. Kung saka gali, amo sa ipasaka sa tagian ni sad. Piliun jud ako asa ta ka maka lower ang price kay nit bi ang kwarta bi aron. Mihimog inspeksyon sa mga supermarkets si Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque. Gitan-aw ang presyo sa mga basic commodities sama sa gatas, dilata, noodles, tubig ug uban pa. Gitakdo sab kini kung nahasubay ba sa suggested retail price. Taliwa sa mga kalamidad nga giatubang sa nasod, importante kunong masusi kung wala ba nitaas ang presyo sa mga palitonon. When we do spot checks like this is to check kung sumusunod yung mga groceries sa presyo set by the DTI at ang mandate ng ating Pangulo na wala po tayong price increase kasi naka-price freeze po tayo for the next 60 days. Actually, the whole country is naka-price freeze because we are under state of calamity. Usa sa gitan-aw ang grocery sa Talisay City ug natagbaw hinuon siya sa nakita. Usahay mas ubos pa sa suggested retail price ang presyo sa gipamaligya. If you find any irregularities, pwede po kayo magsumbong sa or pwede kayong tumawag sa 1-384 or pwede kayong magsumbong directly na po sa office ko ang report2sec@dti.gov.ph and definitely a-address po natin ito. Samtang kay nagkaduol na ang Pasko, mipagawas na sabang DTI og price guide sa mga Noche Buena items sama sa hamon, fruit cocktail ug uban pa. Lakip kini sa gitan-aw kaganihan ni Roque kung sakto ba ang presyo. We are happy to inform you that a lot of the items have no price increase. Meaning, kung ano yung presyo last year noong 2024, yun din po ang presyo this year. So marami po tayong brands ng ham ang wala pong price increase. Meron din po tayong maraming brands ng cheese. Sa pagtapos sa iyang inspeksyon karong adlaw sa upat ka mga supermarkets gitataw ni Roque, importante gyud kining awareness sa mga
Kung asa sila makakuha nining price guide o price list sa mga basic commodities, pwede ning magpakisayon ang mga customers diha sa DTI mismo o pagsusi sa mga social media handles sa DTI. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno. Nagbilin og dakong kadaot ang bagyong uwan sa lalawigan sa Negros Oriental. Aniyang report. Dayag kaayo ang mga balay nga gikunis-kunis sa storm surge ug ang nahapay nga mga pananom tungod sa kusog nga uwan. Duha ka balay ang hingpit gayong nabungkag sa Zamboanguita, Negros Oriental. Daghang mga panimay usab ang partially damaged. Naguba usab ang pipila ka mga sakayang pangdagat tungod sa storm surge ug kusog nga hangin. Sa Apo Island, Dawi, Negros Oriental, duha ka mga balay ang hingpit gayong nabungkag. 5 ka mga panimay ang partially damaged matod sa kapitan sa Apo Island. Sa Siato, Negros Oriental usab, pipila ka mga panimay ang naguba sa storm surge. May mga sakayan usab nga gikunis-kunis sa dagkong mga baon. Samtang sa lungsod sa Zamboanguita, pipila ka mga panimay ug mga sakayan ang gilampurnas sa dagkong hapak sa mga baon. Sa conduct of operation after sa uwan, naagay na meron mga bahay na nasira. Maayo na lang kay nasalbar pa ang mga binuhing baboy. Sa Barangay Banban, Ayungon, gibahaan ang pipila ka ektaryang kahumayan. Dili mahulagway ang kasub-anan nga gibati ni Josan Calabroso tungod kay gikatakda na unta niyang anihon ang humay dihang gibahaan ang iyang kahumayan. Wala masayod si Josan kung unsaon niya nga makabangon gikan sa trahedya aron may ikabuhi sa iyang pamilya. Samtang igo na lang usab sa pagpato sa iyang mga luha, si Expedita Manangkil dihang nakita niya nga nahapay ang iyang kamaisan sa lungsod sa Sibulan, Negros Oriental. Gipaabot sa PDRRMO nga makaduso sa danyos ang mga lungsod gikan sa mga nangadaot nilang pananom ug kahimanan sa panagat. Samtang nagtinabangay ang mga mulupyo sa Apo Island aron makabarog og balik ang mga naguba nilang panimay. Misaad hinuon ang kapitan sa barangay nga muhatag og hinabang pinansyal ang lungsod alang sa mga mulupyo nga nawad-an og mga kapuy-an. Pagsulod ng dagat, sir, mutong nagkagulayang na ag mga ubang mga tawo gipa bakwit na. Uban ni Clans Gabutin, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Usa ka lalaki ang naangol human maigo sa Midahilig Yuta ang ilang panimay sa Sitio Sentro, Barangay Bakayan ning Dakbayan sa Subo. Ani ang report ni Alan Domingo. Kini ang dapit diin midahili ang yuta kakahapon sa kadlawon og miigo kini sa usa ka balay nga anaa sa tiilan sa Luna. Naigo ang lalaking nagpuyo sa balay nga si Aris Castor Habawil. Kinsa nalubong ang iyang lawas. May nalang kay nadali siya og luwas sa iyang mga silingan. Nagtakiang pa siya sa iyang injury sa lawas ug sa naong. Kauban niya ang iyang apuhan ug swerte nga wa maigo sa mga bato. Pag mubundak ni otro, wala na, patay na ko. Dawat na ko adto. Pero yun ko, Lord, hatagi ko kuan. Isa lang ka chance. Buhiya lang ko kanon. Very thankful ko kaya itong ni-responde sila. Walay nitagak nga bato. Kay ugnay na tagak nga bato. Mangdagan na sila, di ako rang mabilin. Wala na ko adto. Gikulban gid ko kay nakita man ako ni siya nga pag kuan ni nga Lola help. Tabangi ko niya ako kay di na mo ko kakatkat. Pagtanaw na ko kay ang iyang ulo ra ni Timaw. Ini singgit ko diri ay tabang. Nangayo og tabang karon si Aris nga ni anhilang unta sugbo sa iyahang apuhan kay nag-review sa iyahang exam sa engineering. Very thankful pud ko sa akong mga silingan diha. Kay atong nagsinggit kog tabang. Kay agad-agad sila nagkuan ba abti kay sila nagresponde. So nakuha ka dayon? Oh, nakuha ko nila. Medyo nalisdan sila kay dako man pud nga bato ang nakatabon sa akong kuan. Akong lawas? Oh, akong body. Posible ang yuta na tandog sa linog og nasamutan sa tubig sa bagyong Tino og mibigay. Gipahikling ang mga nagpuyo sa balay nga nahugnuan sa ilang silingan. Samtang gimonitor na sa barangay ang sitwasyon sa dapit, apil na ang mga panimay nga haduol sa landslide area. Ang kadtong mga balay nga nagpabilin dito, since private man na nila, amot dito sila gitagaan og warning nga kung mag-ulan-ulan, muhikling jud sila kay may possibility nga kadtong buntod, may possibility jud gyapon nga mo dahili kay naay crack daan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Nangandam na ang Kapariang Agustino ug mga ahensya sa gobyerno alang sa umaabot nga fiesta ni Senyor Santo Niño karong Enero. Gamayng kabaguhan sa schedule sa religious activities ipahibaw. Ano ang report ni Nico Sereno? Kapin pa sa duha ka buwan, apan gipangandama na karon palang daan ang mga aktibidad sa Fiesta Senior 2026. Kay gilauman ang pagdagsa sa mga tao sa religious activities nga magsugod Enero 8 hangtod Enero 23 adlaw sa Hubo. Bag-ong ipatuman sa sunod tuig, pagsibog sa schedule sa Walk with Mary inay Biyernes sa dili pang fiesta, himuon kini sa Huwebes Enero 15 ug sugdan sa traslasyon paingon sa Mandawi. Mag-overnight sa Mandawi City ug sa Biyernes laing traslasyon na sab paingon sa Lapu-Lapu City sa Virgen de la Regla nga maka-overnight usab didto. Kadyo kayo ang dili makaduol sa imahe, no? Dagan kayo ang dili makaalok. So that's why we have decided there's nothing wrong with changing the schedule in order to cater to the request of our pilgrims and devotees in the Mandawi side. Gipaila-ila usab ang sunod nga ermano ug ermana mayores ang magtiayong Edgar ug Jennifer Sarmiento nga nagpasalamat sa kahigayunan. Sila sab mismo mga deboto ug mapasalamaton sa mga milagrong nadawat gikan sa balaang bata. Samtang gipangandaman sab ang fluvial procession kaabag ang Philippine Coast Guard, Marina, Navy ug uban nga mga ahensya. Ang kapulisan ug city government mihan ay nasab og security plans. Lakip na taga City Transportation Office kon CCTO sa traffic situation sa maong mga adlaw nga busy kaayo. It's a no parking, strictly no parking. So, kung atong iklam, that defeats the purpose. Kaya naka-obstruct ihapon kini. So, mauna ni emphasize ko na we have two brand new tow trucks. Itong mga measures na atong gibuhat o ipatuman nga atong nabantayan nga walang puson ato kanang ipadayon o karon katong uban nga atong kinahanglan i-improve. Samtang gipahibaw sa rektor sa simbahan, taliwa sa linog nga nahitabo karong bag-o na inspect na ang tibok compound sa Basilica. Naghangyo usab sila sa National Agency og laing inspection sa building. We asked the structural engineers to inspect. So they have the certification that the Basilica, the Pilgrim Center, and the school is structurally sound. No? We requested NHCP, National Historical Commission, to inspect, and they will be giving the recommendations and their nakita nila assessment. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Self-confessed bad boy nakaluwas og anghel nga na-stranded sa baha ug laing 11 pa ka mga tawo sa lungsod sa Liloan atol sa pag-igo sa bagyong Tino. Saksihan nato ang buhis buhay nga pagluwas sa maong bayani ngadto sa mga biktima sa katalagman. Pinaagi sa report ni Alan Domingo. Sa video makita kining lalaki nga nagkugos sa masuso samtang nagkumpayot ang iyang usa ka kamot sa kable padung sa taas nga balay. Kulba hinam kaayo apan dilampo siya sa pagluwas sa 8 pa lang kabuan nga masusong anak sa ilang silingan. Ang giisip nga bayani mao si Joshua Sandal, 24 anyos sa Villa Lara sa lungsod sa Liloan. Admitido si Joshua nga nahadlok siya tungod sa kakusog sa sug ug kalawom sa baha sa ilang dapit apan dihang nakita niya ang bata nga nipatong sa atop kauban ang mga ginikana nini. Iyahang gisalig ang tanan sa Ginoo ug iyang giluwas. Una, ang bata. Gamit ang kable sa internet nga maoy iyang gikumpayutan, madala lang ang mga silingan sa ilang balay nga 3 andanas. Pagkita dyan ako sa bata, nga kanang kuan dito niya. Luoy kay nagkurog-kurog katugno kay uwan sa ato na to ni kuan kanang ni layat na lang jud ko bisag gipugnan ko nilang papa. Ato nga giuna na ko ang bata dayon sila. Dili mo minaw sa 12 ka mga tawo ang iyang naluwas atol sa pagbulog sa baha. Gani, naigo pa siya sa naanod nga troso o gapnod.
Giangko ni Joshua nga badlungon siya pagkaanak kaniadto apan aduna siya konsensya o kasing-kasing nga mobati sa mga nakinahanglan. Labaw sa tanan, mahadlokon siya sa Ginoo. Bahala na lang Ginoo nako nga ug unsay mahitabo gani. Ang importante nga makatabang sa uban sa bang. Ang kasinatian ni Joshua ang nagbukas iyang mga mata nga gasa kaayo ang pagbati kon makahimo og kaayuhan sa isikataw nga nakinahanglan og tabang. Samtang nangayo og tabang ang bayani di lang sa iyahang kaugalingon kundi sa mga taong naapektuhan sa baha. Ang giuna nila taga tabang katunong taga babaw nga wala mato sila mabahaan dito. Ang kami din nga taga ubos wala gyud. Ang iyang saluduhan ang gawi nga gipakita ni Joshua nga andam mobuhis sa iyahang kinabuhi basta makatabang sa uban. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Balik face-to-face classes na karon ang mga pampublikong eskwelahan sa Mandawi City, Lapu-Lapu City ug ang kasagarang mga lungsod ug dakbayan sa probinsya sa Subo. Si Luan Mirundina sa report. Sa social media post ni Mandawi City Mayor Jongki Uwano, gipahibaw ni ini nga karong adlaw, Nobyembre 13, balik face-to-face classes na ang mga tinun-an sa tanang ang-ang sa mga pampublikong tunghaan sa dakbayan. Apan adunay 12 ka mga public school sa Mandawi City nga magpatuman una og blended learning kay padayon pang gigamit ang uban nila mga classrooms isip evacuation centers sa mga pamilyang apektado sa bagyong Tino. Naglakip kini sa Kabangkalan Elementary School, Mandawi City Central School, Magikay National High School, Kanduma National High School, Paknaan National High School, Tabok Elementary School, Kanduman Elementary School, Labugon Elementary School, Paknaan Elementary School, Tabok National High School, Magikay Elementary School, ug Tingob National High School. Samtang gitugyan na sa LGU ang paghukom sa mga tagduma sa mga private schools kung mubalik na ba sila sa face-to-face classes o magpatuman lang una og alternative delivery mode. Sa Lapu-Lapu City, third periodical exam ang nisugat sa mga tinun-an sa mga pampublikong tunghaan sa unang adlaw sa ilang pagbalik sa face-to-face classes gahapong adlaw. Ug nagpadayon ng ilang examination karong adlaw, bisan pa man sa nasinating kadaot sa pipila ka mga tunghaan. Lakip na ang suliran sa kuryente nga nasinati sa STEC. Actually, nag-exam room mga bata for the third quarter. Kina-postpone ba yato because of what happened sa itong calamities. They'll have to find ways na ma-accommodate mga bata, especially kay examination. Mato ni Dr. Marilyn Andales, Schools Division Superintendent, mga minor damages lang hinuon ang nahiaguman sa Suong Elementary School, Look National High School ug Tungasan Elementary School. Samtang gikinahanglan nang i-demolish ang usa ka karaang school building diin natumbahan sa usa ka dakong punuan sa kahoy ang usa ka classroom niini. Aminado si Dr. Marilyn Andales nga apektado gayud ang pagkat-on sa mga estudyante tungod sa taas nga higayon nga nahunong ang face-to-face classes nunot sa nasinati nga linog ug bagyo. Matud niya, dili garantisado ang pagkat-on sa mga bata gamit lang ang mga modules nga walay mga maestra nga mugiya. It cannot be guaranteed po nga ang parents siyempre na sila'y assistance as to the learning of their own children, especially the young kids, and we'll have to also consider the limitation of our parents. The teachers should also find ways that our learners will really learn as to the identified competencies. Sa bigas bahin, gilibkas na sa Cebu Provincial Government ang pagsuspenso sa klase sa mga pampublikong tunghaan sa probinsya sa Sugbo. Base kini sa Executive Order No. 72, Series of 2025 nga nagdeklarar sa pag-resume sa mga klase sa mga public schools sa Cebu sa labing daling panahon. Gipasabot ni Governor Pam Bariccuatro nga gihimo niyang basihan sa desisyon ang rekomendasyon sa DepEd Cebu Province ug sa assessment sa PDRRMO uban ang pag-asa
ug local disaster councils nga nagkonpermar nga nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Tino ug Super Typhoon Uwan. Gipasabot usab sa DepEd nga gikinahanglang dili mabalda ang academic calendar aron magpadayon ang pagkat-on sa mga tinun-an. Gipahinumduman ni Governor Barry Cuatro ang mga local chief executives nga magdepende gihapon sa mga LGU kung ilang ideklarar ang padayong pagsuspenso sa klase depende sa sitwasyon sa ilang lugar. Uban ni Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Hose gagamiton sa pagsuyop sa baha gigisi. Tungod niini, pagpahubas sa baha na nangay hinuon sa Talisay City. Maong si Mayor Samsam Gulyasmi Mando sa kapulisan nga imbestigahan kini. Nagtuo ang mga sakop sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office nga gituyo ang paggisi sa hose sa water pump nga gibutang sa Purok Madasigon, Barangay Piasong. Si Joel Sisa, Operations Head sa CDRRMO Mibutyag, limpyo kaayo ang pagkagisi sa hose nga posibleng gigamitan og hait nga butang. Matud pa niya nga dili yanong nagisi ang hose tungod kay heavy duty kini ug bisan og masangit kini sa bato samtang gasuyop og tubig. Di priority nila ang maong lugar sa Biasong sa water pump kay pipila ka adlaw na nga wala pagayud muhubas ang baha. Gibana-bana nga anaa sa 100 meters ang nilay uniini gikan sa highway ug dili mayano og sulod sa sakyanan. Ang ilang gibuhat ilang gimanong-manong gihandus ang water pump hangtod nga maabot sa gibahaan. Sigon pa ni Sisa nga nakasugod na gayud sila og pagsuyop sa tubig baha ni adtong Lunes. Gumikan sa kadaghan sa tubig, di gayud mahuman sa usa ka adlaw ang pagtrabaho. Hinungdan ni ilang gitugyan ang water pump ug ang hose ngadto sa konsihan. Apan pagbalik nila ni atong Martes, dito na nila nakita nga gisi na ang hose nga maoy nakalangay sa pagpasuyop sa tubig baha. Ilang gipablatter ang hitabo aron masusi kung ano na ba'y angayang manubang. Nagplano ang Cebu City Animal Welfare nga mugahin og kapin 600,000 pesos aron suportahan ang mga mananap nga naapektuhan sa kalamidad o uban pang sitwasyon. Nagikan ang pondo sa pet registration fees nga nakolekta sa Cebu City Government pinaagi sa DVMF. 10% sa nakolektang 6.2 million pesos nga pet registration ang gamiton para isuporta o itabang sa mga mananap. Gawas ni ini, gipilian sa syudad kung sa Barangay Guba, Kalunasan o Bakaha sa karaan nga si Buzo itukod ang isugyot nga pet cemetery. Nagplano usab si Mayor Nestor Archival nga makatukod og animal shelter ang syudad karong Disyembre. Duha ka sidewalk vendor sa Zamboanga City nagpahigayon og piso para sa Cebu Drive sa may Plaza Pershing. Taliwa sa ilang kahimtang, nakahuna-huna sila si Al Shimar ug Al Nasir nga tabangan ang mga nabiktima sa bagyo dinhi sa Sugbo. Gi-turn over sa duha ang ilang nakolekta nga 659 pesos ngadto sa Zamboanga City LGU pinaagi ni Mayor Kaimer Olaso. Gidayeg ni Mayor Olaso ang gibuhat nga inisyatiba sa duha nga taliwa silang kahimtang ilang gitabangan ang mga nabiktima sa bagyo dinhi sa Sugbo. Naghatag og hinabag ang usa ka grupo sa mga vlogger sa Carter City nga Siklab Charitable Work. Tinguha nila nga maghatod og hinabang sama sa pagkaon ug ubang panginahanglan sa mga apektadong lugar sa bagyo, ilabi na katong dili kayo mahatdan og tabang sama sa mga sudlunong lugar. Ubay-ubay na usab ka mga beneficiaries ang nahatagan nila og hinabang dinhi sa Sugbo. Mga kapuso, ani ay bago lang misulod nga balita kanhi Senate President ug Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile mitaliwan na matud siyang anak nga si Katrina Ponce Enrile. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibok ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasud. Mga kapuso, 42 days to go na lang ug Pasko na. Maayong hapon ug amping kanunay, mga kapuso.